Saka lang pare, akalain mo lang. Okay, isang mapagpala at mainit na umaga sa ating lahat mga kapatid. Purihin ng Diyos sa araw na ito na kanyang itinangin upang atin po siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan at pakinggan ang kanyang tinig. Okay. Kayong lahat ay tumayo na po at buksan ating banal na kasulatan. Nandito po sa 1 Timothy chapter 2 verse 12. Are you there? Okay. Sabay-sabay po nating basahin 1 Timothy chapter 2 verse 12. Bible says, "But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be silent." Manatili tayo ng patayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang iyong gawain. Ikaw po ang mangusap, maitaas sa amin kung kalagitnaan. Sa umagang ito, anumang kasalanan meron sa amin ay pinapatawad. Grasa ng banal ng mundo. At yung pong alalayan ng iyong lingkod at puspusin ng banal na Espiritu, mangaral ng may katapangan at linaw at buksan mo rin po ang spiritual eyes ng bawat isa, ipakita sa amin ang katotohanan. Putin kami, o Diyos, ang nandoon sa aming intellect, emotion, and will, at tunay nga na ikaw lamang po ang aming pong kalitaas. Sa aming kalagitnaan sa umaga. Ito ang dalangin ng aming puso, ang ipagpapasa. Thank you. Be seated. Okay. Ating pag-usapan may kanalaman po sa usurpation of authority. Ang ating tema is spheres, no? Yung lawak, no? Of usurpation of authority. Alam niyo mga kapatid, tayo ay nabubuhay sa isang kultura na obsessed with autonomy and being our own boss. No? At ito nga po yung pag ipinilit natin yung isang bagay na hindi tayo para doon. Tinatawag na the sin of usurpation. No? At ito po ay nangyayari, napansin natin na yung structure na establish ng Diyos ay mabagal at tayo ay natetempt na agawin sa Panginoon ang malibera. The phrase usurp authority in 1 Timothy chapter 2 verse 12 translate the rare Greek word otenteo. Alam niyo ba? Sa aking pagkaaral, napansin ko na sa King James Bible lang talaga namin. And once, dito. At ito ay luma at matandang coin Greek. No? Ibig sabihin, everyday language ng mga Grego na alam na natin, the New Testament is written originally in Greek. Okay? It means to dominate, dictate, or violently seize control without a legal or moral right. It is self-appointed power grab. Definition, power grabbing grab. So, ang context na ito, writing to Timothy in a chaotic Ephesus church. So, ito sinulat ng Apostle Paul kay young pastor Timothy na doon sa alam natin, nagpa-pastor si Timothy sa Ephesus, presently ng Turkey, at may kaguluhang nangyayari at pagdabag doon sa Old Testament. Yun nga, yung mga kababaihan na tetempo sila no, na agawin sa mga men yung tinatawag na authority. At sila ay nagtuturo na. So, yun nga, kaya ito nasulat upang panatilihin yung kapayapaan at ayusan doon sa Ephesian Church. No? Kasi ganyan tayo, di ba? Ang leadership ibinigay ng Diyos siya sa mga lalaki. Maging sa iglesia naman o sa church. Pero, there are times na natatempt ang mga kababaihan na i-challenge ang authority ng kanilang kasama. At yun nga, mayroong manipulation na nangyayari at nakagaw ng pagyaman. So, to usurp authority means to step out of your God-assigned group. Okay? To forcefully or deceptively claim leadership never granted you. I mean, hindi ka inilagay ng Diyos.
Okay? Kasi historically, babalik tayo sa Garden of Eden. Ano bang ginawa ni Eva? Di ba inusok niya yung authority kay Adam? Di ba? Nanguna siya. Ang salita ng Diyos na lahat ng prutas dito sa garden pwede nyo ay maliban doon sa forbidden fruit sa gitna ng garden. Kaya at ibinigay. Anong ginawa ni Eva? Ito nag-iusok siya. Sabi niya sa siya, nagdagdag pa nga siya, huwag namin kamay, nihihipuin man, wala ako siya. Kaya na mga kapatid. Okay, so madalas ito ay, sometimes you are not aware of doing this, or the sin of the usurpation. We do it out of pride, thinking we know better. Kaya natutukso ang isang babae na i-challenge yung authority ng kanyang asawa. Kasi ang alam niya, mas marunong siya sa kanyang asawa. Pangalawa, impatience. Hindi na makapagkintay. Kaya nga ipinopursue issue. Ano? And fear. Ito naman yung lacking trust in leadership. Sa hindi ka nagtitiwala sa leader. Ito ang batang tao. So ngayong umaga, aaralin natin na this isn't just a church issue, it is a life issue. Aaralin natin ngayon yung yung lawak ng yung pagkakaagaw ng otorita. Ano po? And how do we guard our hearts against it? Okay? So una, makikita natin ito sa government na tawag na the civil sphere. No? Alam natin na kanina lang sa Sunday School, established ng Diyos tatlong institution. Una, pangalawa, ang government. Bakit? Diba? To maintain justice and social order. Nakalungkot lamang kasi kung may mga corrupt na government employee, ayun lang. Pero, the institution itself, yung civil government, ay originally intended yan para i-maintain yung justice. Kaya na tayo may justice system sa Pilipinas, di ba? Para pag mayroong mga naakape, pero bulugo sa hukuman. Pakinggan ng kanilang mga hinaing at bigyan sila ng katarungan. At ganoon din yung social order. Kasi ang batas, ang prinsipyo niya is to regulate. No? Para magkaroon ng kaayusan. Kasi pag wala tayong batas, chaos siya, no? Magkakanya-kanya tayo ng... Kasi yun na nga, nandun ang tendency natin, pag wala tayong batas, nagiging, obsessed tayo with autonomy. Ano? And gusto natin tayo. Anarchist. Tawag kayo, anarchy. Okay? So usurpation here means intentionally breaking, undermining, or bypassing the laws of the land for personal or political gain. Yun. Nung naalala ko nung saan gabi galing ako ng, di ba naghiwalay na tayo, pauwi na. Yung tuloy ng takbo nung gabi. Hindi ko lang, may checkpoint pala doon sa may tulay. Nabulaga ako. Pinara ang pulis. Hindi kasama pa yung kapitan mo eh. Sabi siya, natuloy ng takbo. Sabi na, kaya nag-alaman siya yung mga bata ko eh. Sabi niya gano'n. Saka magaling sir. Hindi ko siya ko. Ang lumabas sa bibig ko, hindi nasabi sa Narciso, nasabi ko sa Bible. So, pastor ba ako? Kaya hindi naman ako nasunod. Hindi siya takbo. Sabi niya, pastor, ay, kasi may nahabol po. Ngayon lang po, sabi. Kaya naman, susunod, pastor, kunti na lang. Pero ako naman nagpasako kasi ito nga yung ginagawa kong mensahe. Tama naman sila eh, kasi para sa akin din, di ba? Kasi pagka reckless driving na yan, pagka nag-over, speeding. Okay. So, yun mga kapatid ko, kasi nga, driving by personal agendas, people mistake lawlessness for them. Minsan napagkakamalan natin na yung kawalan ng batas ay kakayaman. And there's no such a thing as absolute freedom. There must be a guidance. I mean, kaya nga nag-establish ang Diyos ng institution katulad ng civil government para ma-maintain yung social order and justice. Kaayusan at kaunlaran. Magkakakulong
nagko-connect yan eh. Di ba? Kaya nga, sabi doon sa Romans 12:1 and 2, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that we are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God. Bakit daw? And they that resist shall receive to themselves damnation. Ganito ng lohika. Lahat ng institusyon established by God, katulad ng government, ng family, at saka ng church, ay para sa ikabubuti natin. Sa makatuwid, kung nilalabanan natin ang mga institusyon na in-establish ng Diyos, nilalabanan natin ng Diyos. Rebellion. Hindi tayo nagpapasakit sa Diyos. Minsan na, naalala ko, may nagsabi, ito nasabi sa akin ni Brother Ray. Kasi, tabi-tabi po ang tamahan na magtabi sa akin. Kasi dati ako yung bukod ko, dinatry ko ng hindi unregistered. Alam niyo, sabi niya sa akin, di ba, pastor mo? Sabi niya, Brad, di magandang yan. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, di ba, ibigay niyo kay Cesar. Kay Cesar, ibigay niyo kay Cesar. Saan ibig sabihin? Di ba? Ano yan eh, pagtataas natin sa gobyerno. So, babalik tayo doon sa salita ng Diyos na walang power o institution na hindi tinatag ng Diyos. Sa makatuwid, kung hindi tayo nagpapasakot doon, i-resist natin yung Diyos sa nagtapos. Amen? Kasi nga, dahil na may mga personal tayo agenda, minsan, pagkakamala natin yung lawlessness is for freedom. Okay? Naalala ko lang, merong isang Bible character sa Biblia, si Atalia, Queen Atalia actually, 2 Kings chapter 11, sabi dito sa Bible, she brutally murdered her own young children. Grabe, no? Pinagpapatay niya yung kanyang mga apo to eliminate competition and illegally seize the throne of Judah, ruling through terror. So, nung nakita niya, namatay na yung anak niya, may mga apo siya, ginawa niya, pinapatay yung mga apo. Yung tiya, iba tinago siya, no? Hindi ako nagkakamit si Joas yun, yung bata. Pinakabatang ano to eh. Ano pangalan ni Caleb? Caleb Joas, di ba? Siya yung pinakabatang ano eh. Naging hari sa Israel, na itinago siya ng kanyang tiya. Dahil itong si Atalia, na nanay dati nung hari na pinatay, na-tempt siya na yun na, usual ko agawin yung kapangyarihan. Kaya ginawa, pinagpapatay niya yun, nakatim niya yun, pinagpapatay niya yung mga grandchildren. Yung dahil ng ganun kasi yun eh, dynasty nga yan, di ba? Ang susunod na magiging hari, siyempre anak ng hari, pinagpapatay niya, tinago ng tiya, itupas. To make the story short, dumating yung panahon. Ayun, sinabi ng tiya na meron pa palang natitirang dahil yung hari, si Asaraya, Alagaber. At yun, at kanilang pinag-usapan kung kailan doon sa loob ng temple, ayun na ang bagong hari ng Israel ay kanilang ilutlok sa trono. Grabe, no? Yung nag-imbot siya kung si Atalia, samantalang mga apo niya yung pinapatay niya, anak na yung hari na pinatay, sa kagustuhan niya na maging queen, isa kasi ito si Atalia eh, no? Queen Atalia sa pinaka, pangalawa siya kay Jezebel. Pinakamalupit na reyna. At ang siya naghari, talagang, nag-reyna, babae siya, ay talagang nagpakalupit. So mga kapatid, check, no? Check natin yung ating attitude. Do we honor the rule of law or do you harbor a rebellious spirit? So we are called to influence society through righteousness at rebellion. Yeah? Tinawag tayo ng Diyos para influence natin ang society
sa pamamagitan ng katuwiran, hindi yung pagpredepende. Tandaan natin. Kaya nga pansinin nyo, pag hindi natin ibinibigay ang ating mga tax sa gobyerno, tayo ay nagre-revolve. Amen? Okay, pangalawa, makikita natin ito sa family. Ito yung unang institusyon na in-establish ng Diyos way back to sa Garden of Eden. Okay? Tinatawag naman ito the domestic sphere. Okay? At the home is designed. Alam natin, dinisenyo ng Diyos ang bawat tahanan to operate on mutual respect. Ano yung ibig sabihin ng mutual respect? Dapat merong, ibig sabihin, such as a spouse using, where parents guide with love and children respond with honor. So yan yung mutual respect mo. Dapat alam ng magulang at mga anak kung saan sila dapat ililagay ng Diyos. No? Kung ang mga anak kailangan pangarangalan ng magulang, ang mga magulang naman ay gabayan ng kanilang anak ng may pag-ibig. Yan ang mutual respect. So, doon idinisenyo ng Diyos ang bawat tahanan. So, dapat nalalaman natin. Kasi usurpation reverses this divine order. Paano nangyayari? Hindi nyo lang pansin, pero may nangyayaring usurpation. Ang mga bata, pag inutusan ng magulang, meron silang mga technique na sinasabi. Ang nangyayari, parang nare-reverse. Yung magulang yung gustong sumunod mo sa bata. Di ba? Kaya anak ko minsan may simpleng bagay lang, may pinapagawa ko sa kanya. Pero dahil siyempre aware ako anak, huwag mo na akong utusan, diretso na ako. Sundin mo na lang yung pinagagawa. Maganda yung suggestion niya Pero hindi yun. Yung paggalang mo sa magulang, sunod mo sa magulang. Pagka-tempted sila doon, isa di sila aware. Di ba? Yan. So, ito, lalo na sa mga kababaihan, bato-bato sa langit, tama na yung magalit. Mga kananaya, mga kababaihan, alam po namin, ang very temptation sa inyo is i-challenge ang authority ng inyong mga asawa. Minsan gumagamit tayo ng mga manipulation, pero alam nyo ba na hindi kayo inilagay ng Diyos? Ang utos sa inyo, submit to your husband. Di ba? Sa asawang lalaki, ang daming iniutos Ibigin mo ang iyong asawang babae. Ay yung kabuuan ng pag-ibig, halos buong moral do yun Ten Commandments di ba? Pero ang iniutos ng Diyos sa mga kababayan is to submit. Alam namin, mahirap para sa inyo ang mag-asakop sa inyong asawa. Ang temptation para sa inyo is to challenge the authority of your husband with this not Amen? Kaya nga, dapat ay kung mayroon mang desisyon na gagawin ng asawang lalaki, ipanalangin ninyo sila. Sakali man, kung ano yung wisdom na ibinigay ng Diyos sa kanila, support para namin ninyo sila. Yan ang technique yun. Kung nakikita ninyo na parang may sabtay doon sa desisyon na gagawin ng inyong asawa, ay ipanalangin nyo sila na bigyan sila ng Diyos. Kasi mananampalataya naman kayo, di ba? Bibigyan sila ng wisdom ng Diyos para hindi sila mapunod. Ang problema dito, kasi hindi nyo pinag-pray. Ang nangyayari ganito, you usurp your authority. Ang leadership, ibinigay ng Diyos siya para sa mga kalalakihan. Amen? Ibig sabihin, kung hindi niyo-usurp niyo yung authority o inaagaw niyo o tina-challenge niyo yung authority niyo yung asawa, ang tanong, sino ba ang nag-portray? Sino ba ang nag-represent sa kanila sa Biblia? Di ba ang Diyos? Ang Diyos ang kinakalaban niyo. Tama? Ang Diyos ang kinakalaban. Amen? So, yan ang nangyayari. No? It happens when individual desires override covenant rules. Covenant doon tayo nilalagay ng Diyos. Pag kumbaga,
lumalampas tayo sa boundary. Ilagay tayo ng Diyos, dapat alam natin yung hanggang dito lang ako. Okay? Pwede ako magbigay ng suggestion sa aking asawa. Pero yung pangunahan ko siya, ang scriptural yan. Rebellion yan against God. Amen? So, sa mga anak, ganun din, ano ha? Na wait for your turn. Magiging magulang din kayo. Pero, kayo ay nasa kalalagayan na under kayo ng inyong ng kasakot nila. Amen? Time will come, magiging magulang kayo at kayo ay magiging orderly sa inyong tahanan. Pero sa ngayon, igalang natin ang ating mga tatay. For this is right. Sabi ka ng Diyos eh. Tama ka na, igalang mo magulang mo. Kasalita ka lang, magulang na yun eh. Di ba? Eh, ano yun? Ang sabi ng Diyos, inilagay siya sa leadership position. Pero common sense says, dapat ko siya igalang tatay ko siya. Unanay ko siya. Dapat ko igalang mo magulang mo. Hindi maganda yung bastos na anak. Di ba? Eh, Kristyano pa naman tayo. Alam natin ang salita ng Diyos. Diba? Naniniwala tayo, kaya nga tayo sumusunod eh. Alam natin na ang prinsipyo kaya binigay ang kautusan ng Diyos. Nag-establish ng mga institution is for order. Kahit isang God of order, yun doon nag-ugat yun eh. Ano mangyayari sa pamilya? Inaagaw mo yung leadership ng asawa mo. Binabastos mo yung magulang mo. Ano kasi pamilya mayroon tayo? O kayo mag-isip? So, are you manipulating your family dynamic to get your way? Dynamics, how you treat one another. Dapat hindi tayo lalabas doon sa parameter na nilagay ng Diyos. Ano mga kapatid, napakagandang aral ito ng Diyos. Magiging maayos tayo lahat. At naniniwala ako merong kaunlaran at pagpapala. Kung tayo maniniwala at susunod. Okay? So parents, yung paalala sa atin, live with sacrificial love. Ito, kitang-kita naman na sa mga tatay. Without even questioning them. Kasi kaya nga nagtatrabaho ang tatay. Pinaglalaanan nila para sa kanilang mga anak yan eh. Sakripisyo, di ba? E pwede mo, maglaro na lang si tatay dyan o maghapon. Trabaho. Di ba? Oh, family members, we take the temptation to rule through emotional warfare. May mga emotion. Alam na alam ng mga kababaihan ng kainaan ng lalaki pag ng emotional warfare, yung gagamit ang mga alam mo yung mga technique na yung paiyak-iyak, mga ganyan, drama-drama, siyempre, mga lalaki, pag piniyakan mo yan, ano na yan parang kandila kami, tutunaw na yung heart namin, di ba? O, di ba? Pero hindi, dapat mag-set kami, tayo makalala, mag-set kami ng boundary. Okay? Hindi pwede. Amen? O, kami kasi minsan, pagmamahal namin sa inyo, nangyayari, nakukompromise kami. Sige na nga, para, napapagano kami kasi minsan eh. O, di ba? Siyempre, pag nag-dramatize kayo dyan, bibigay na kami ngayon. Para walang gulo. Yun lang. Nakaka-relate ka sa mga kapatid nila. Wow! Pagkain ng Diyos. Amen? Okay. Technique yun ha? Emotional warfare tawag ko lang. Supporting verse. Sabi ng children, obey your parents in the Lord for this is right. Yeah. Pangatlo, spear ng usurpation of authority o pang-aagaw ng kapangyarihan. Makikita to sa trabaho. Tinatawag naman ito the economic sphere. Diba? So workplace authority creates productivity and order. Pansinin ninyo ang inyong mga boss sa trabaho. After sila sa productivity, kaya kailangan nila maging strict.
Sana maintindihan natin yun. At saka doon sa tinatawag na order. Di ba may mga order sila eh. Hindi, yung productivity ay hindi mangyayari kung hindi tayo susunod sa kanilang order. Tandaan natin, meron din mas pataas sa kanila. Inutusan din sila. Inutusan nyo naman, inutusan dahil sa pinakamababa. Mga kapatid, no? Usurpation manifests as undermining your cause. Spreading gossip to ruin a manager's reputation or sabotaging a colleague to steal their position. Huwag natin siraan ng aking mga boss. Kahit sabihin natin na, si boss ko naman, unbeliever yan. Si boss ko supply eh. Diba? Wala namang perfecto eh. Pero, come to think of it, coincidence ba na ilagay sila doon sa posisyon nila ng leadership? Diba? Marahil, hindi natin alam. Talagang pinagtrabahuhan din naman nila, deserve naman nila, diba? Pero hindi ibig sabihin, perfecto sila. Pero tignan natin, hindi madali maging isang leader. Nasa sayo ang full responsibility. Pag nagkaroon ng aberya dyan, sa'yo balik na. Sasaluhin mo lahat dyan. Ganun, may pressure eh. Hindi mo yun. Hindi madali, rather, maging ano. So, huwag nating silang, pag nakatalikod siya, si boss naman, alam mo, ganito, si boss. Tignan natin yung bigger picture. After sila sa productivity. Amen. Darating panahon, magiging leader din. Naiintindihan natin sila pag nandun na tayo sa place of leadership. Amen. Naalala ko yun sa week, yung parable ng Panginoon sa Matthew 21, 33 to 41, the wicked tenant. Doon sa parable ng Panginoon, ay merong isang, sabi niya, meron isang tao na bumili siya ng isang vineyard. Tapos tinaniman niya. Naglagay siya ng watchtower doon. Tapos, meron mga katiwala. Ibinili niya sa mga katiwala. Pero sabi, noong harvest time na, sinugod niya yung mga kanyang mga tauhan doon. Ang ginawa nila, sinunggapan nila. Okay, binugbog nila, binato nila, pinatay nila. At sa katapos-tapusan, sinugo niya yung kanyang anak. Isip niya na, anak ko na to eh. Diba? Siguro naman, ikakalam na nila ito. Ang ginawa ko nila. O ano yung ginawa lang nila sa mga unang taon na pinadalag, ganun din ang ginawa. Nung dumating yung amo, may-ari ng vineyard. Ano kaya ang gagawin niya sa mga ito? Kapasawan. Ang sinasabi doon, di ba, alam naman natin yun, pagiging matiwala, okay, pero nandoon nakita natin yung nag-reflect yung usurpation. Kasi ang talagang may-ari nun yung anak, tagapagmana yun, pero inagaw nila. So, if you want to be promoted, do it through excellence, integrity, intelligence. Kung gusto mo ma-promote ka, pag-excel ka sa trabaho mo, ibigay mo yung best mo. Amen? Yung integrity mo, makita mo doon, makita mo ang Kristyano ka, pwedeng maging tapat na Kristyano habang minimaintain mo yung quality ng trabaho natin. Paputuloy natin yung mga Kristyano, may wisdom. Galing sa Diyos. At saka yung diligence, no? Sipag. Minsan, nakakatin talaga sa trabaho. Kami lang, yung orientation sa amin nung sama pa kami ni Brother Testimony. Lagi, dami kong hawak, 150 na tao. Na-instruction sa amin nung, meron kasi mga, sa test, tao doon. I should say, parang sila trainer, happy galing ko, orientation sa amin. Make yourself busy even though you're not busy. Ibig niya sabihin, pag dumating na yung mga among Koreano, magkaan ka na doon, magkanap ka na pero hindi ka na busy ka. Busy-busyhan lang. Nakaka-tempt. Pag nandun ka na sa workplace, mayroong mga kasama ka doon, alam mo yung placing lang, yung healing time. Di ba? Kasi yung nagtrabaho yun, tayo mag-isa, nakalitin tayo. Katagod-tagod sa mga black door. Alam ko din, galing ako doon eh. Grabe mga kapatid.
Anong mangyayari sa anong mangyayari sa trabaho? Yung productivity, yung order, nag-pressing time, men pleaser na tayo, di ba? I mean, when the boss is around, make ourselves busy even though we are not yet busy. Wow. Grabe yun na. So yun mga kapatid, stop trying to pull your superior down to lift yourself up. Work as if Jesus is your director. Tingnan mo na lang natin ang Panginoon na kapilang sa atin habang tayo nagtatrabaho. I'm sure magiging merong quality yung ating ginagawa mo. Kasi ang balik nito sa atin eh. Pagkatapos ng lahat ng lumipas ng oras, okay, yung finished product, yung trabaho, makakwalify din naman nila eh. Kung talagang ginawa mo yung best mo. Sa'yo rin kasi magre-reflect yun. Pag may sablay na naman dyan, babalik sa'yo, binadali mo yung trabaho, ano mangyayari? Along ka agad. Kasi uulitin mo. Tama? Uulitin mo. May mali eh. Okay. Sabi nga doon sa Colossians 3:22, servant obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as men pleaser, but in singleness of heart, fearing God. Sabi ng salita ng Diyos. Okay. Next, panghuli, as seen in church, the ecclesiastical sphere. No, ha? Church authority is pastoral and protective. Ano ha? Alam natin, kaya may pastor, puntahan na lang sa Israel. Ano ba yung ginagawa ng isang pastor doon? Kanyang pinapangunahan, ginagabayan, pinapakain, naalagaan. Okay? Ang mga tupa. At the same time, protector siya ng mga ng mga tupa laban sa mga wolf. No? Siyempre, pagpapastor, hindi dahil siya nag-aral ka na sa Bible. Graduate ka ng Bible school, pastor, pwede ka ng pastor, qualified ka na. No. May magta-transpire sa buhay mo na tatawagin ka ng Panginoon sa full-time ministry. At isa-substantive ko ng Bible dahil merong mga spiritual qualification na inilakad ng banal na kasal. For example, sa Book of Timothy and Titus. So, ang pagpapastor is given to qualified leaders to shepherd soul. Right? Usurpation authority here means using ministry platform, possess or spiritual cloud to build personal kingdom. Yun. Iwasan natin to na wala pa tayo sa, full-time leadership position. Tayo ay magpasakot muna. Wait for our turn. Hintayin natin yung tamang panahon kung kailan tayo tatawagin. Sa ngayon ay nasa paghahanda pa lang tayo. Yun, huwag nating itikis si pastor natin na, minsan iko-compare si pastor. Lambot ni pastor. Gusto ko lang sa matigas na pastor, military. So, gano'n. Siyempre, pastor, naman yan eh. Hindi naman perfecto. No? Pero kasi para sa akin, ang mas importante yung ang doktrina. No? Hindi naman ako parang military. No? Military yung leadership. No? Sana nagpulis na lang ako. Gano'n. Diba? Kasi sa gawain ng Panginoon, wala naman sa pilitan dito. Walang pag-ibig sa sapilitan. Diba? Ipinapaunawa, ipinaparealize sa iyong katotohanan. Nasa sa'yo niya kung susunod ka hindi. Pero yung pilitin kita, ayun lang, walang ganun. Mga kapatid, no? Kaya spiritual cloud, minsan, ito, temptation para sa mga leaders natin, sa mga preacher natin na tumatayo sa sigura ng pulpito, ay hindi kayo para dito magkaroon ng influence or yung maupaw kayo sa recognition. Hindi kayo para kakalakakan dito mga kapatid. Hindi po yun. Amen? O
magkaroon ng influence. Isang may ganun eh, yung tinatawag na cloud. Ginagamit kasi yung cloud chaser sa ano yun eh, sa mga worldly ano, tulad yung sa social media, ibang nagpapapansin, binabase niya sa mga dami ng kanyang mga followers, madikit sa mga influensya tao para magmukha siyang ma-influensya. Spiritual cloud, ganun din eh. Spiritual realm, ay ganun. So people use church authority out of appeals or religious recognition. Sana maging magaling ang Panginoon sa buhay ko ninyo. Sana ang Panginoon ang may taas sa buhay mo. Hindi yung applause purihin kayo ng tao. They want spiritual influence without the price of accountability and character maturity. Alam niyo, yung pagiging leader, hindi yun nag-preach ka dito sa harapan. Meron tinatawag ng character maturity. Kasi pinadadaan ka ng Diyos sa mga pagsubok ng buhay para tunay nating matutunan yung pagsunod sa Panginoon. Amen? Pagsunod sa Panginoon. At merong kaakibat itong accountability. Kaya kayo mga preacher, ano kayo eh? Example kayo. Tinitignan po nila kayo. Paano nyo pinamumuhay yung inyong pinamumulaan. Amen? Sample tayo. Whether hindi man tayo aware or aware tayo, pero merong mga gumagaya sa atin. Diba? Merong nag-request sa atin. Kaya dapat lagi tayong maging mapagtatag. Ano ibig ko sabihin? Kasi sa isang iglap lamang, di ba? I mean, yung ating, kasi pag tumayo ka dito sa likuran ng pulpito, meron tinatawag tayong moral authority, di ba? Kasi it's all about helpfulness, di ba? Kapag, hindi tayo maging mabuting halimbawa, magre-reflect siya. Mawawalan tayo ng moral authority. Kasi sasabihin nila, hindi mo naman hindi mo naman pinamumuha yung pinamumuha. Kasabi mo pa rin. Okay, naalala ko yung sa 3 John chapter 1 verse 9 to 10. John, beloved yan po ito, explicitly rebukes him because he loves to be first. Itong si Diotrephes, he refused to recognize apostolic authority and gossip maliciously to maintain control. Kung merong Jezebel spirit sa babae, alam mo yung Jezebel spirit, yan yung manipulating spirit yan. Kung meron naman, sa lalaki naman, tawag yung spirit. Okay? So, ito historically nangyari. At sa isang local church ng panahon ni Apostle John, na itong si Diotrephes, o Diotrephes spirit, he loves to be first. So, nangyari, yung hindi niya pinakinggan o sinunod yung apostolic authority at kanya pang hindi tinanggap po yung mga missionary na nagpunta sa local church yan, tapos yung iba na hindi sumunod sa kanya, tiniwalag niya pa. Okay? So, ako naniniwala na history repeat itself. Anong ibig sabihin? Uno, nangyari merong Jezebel spirit. Jezebel spirit, yan yung hindi mo pansin, kanayan, pero merong spirit of control. Katulad ni Jezebel, hindi ma-execute ng hari yung dapat nang gawin sa bansang Israel. Dahil may kumukontrol sa kanya. Ngayon, ang dilema kasi din, para ano pang nilagay doon yung hari? Di ba? Parang sa local church, di ba? Ang pastor nilagay dito. Ang salita ng Diyos dapat ang ipatupad ng ito ang ating standard. Ngayon, bibigilan natin sa pamamagitan nitong Jezebel spirit. Ano ba ang mangyayari? Mawawalan tayo ng standard. Okay? Mawawala yung purity of the church, which is yung pinoprotektahan ng pastor. Okay? At sino pa ang magbibigay galang sa pastor kung wala na tayong standard? Si pastor mo, sobrang maluwag naman. Kaya kahit ano na lang, pwede namin gagawin sa church. Diba?
Hindi pwedeng ganun. At protektahan natin, no, the unity of your local church. Kanina inaral natin, sakto. No? Dinala kayo ng Panginoon. Ako naniniwala, no? Pinagsama-sama tayo ng Panginoon. On purpose. Hindi nagkataon ng lahat. Amen? Alam ng Diyos na kayo ay mananampalataya sa gospel. The moment you hear the gospel. Okay, so pinagsama-sama tayo ng Panginoon for a single reason. Para yung gospel ay pangaral natin. Okay? Para huwag masayang yung ating panahon, huwag masayang yung spiritual gift natin, yung mga resources natin, lahat ng mayroon tayo, huwag masayang. Kasi sayang naman yung, di ba? Naglilingkod ka, unang-una, mali pa rin yung doktrina. Ikaw mismo, di ka pa sigurado kung safe ka. So lahat ng time mo, money and effort will be wasted. Di ba ang buti ng Diyos? Itinamak tayo. Dinala tayo sa katuruan na walang masasayang sa atin. Masasabi natin sa atin, Lord, salamat po, ginait mo ako sa buong katuruan. Idinala mo ako sa mga taong dapat kong makasama sa buhay ko. Thankful of the Lord. Di ba? So yun, no? Protektahan natin. Do not allow personal preferences to morph into a divisive campaign against your pastor. Huwag na natin ipapasya, pastor, masyadong maluwak. Edgar na ito, maluwak. Ano bang gusto nyo? Mahigpit. Di ba? Meron mga times na gusto kong maging mahigpit. Pero iniisip ko rin na kasi nga, kulturang Pilipino tayo eh. For example na lang mga kapatid, huwag kayong magagano. Sa oras ka mga kapatid, wala na akong magagano. Diba? Dapat tayo nalilip. Diba? Kung mag-implement si Pastor, wala na lang ako. Kasi yun ang pinaka-problema sa mga Pilipino culture, yung Pilipino tayo. Ilang beses na, nagsawa na nga akong mga aral dito ng pan eh. Dapat punctual tayo, be on time, kasi oras ng katotohanan nito, ang katipan natin dito, ang Panginoon. Diba? Nasasayang kasi ninanakaw ng Diablo, katulad kanina, ang ganda ng Sunday School, hindi nyo na Panginoon. Sayang naman, kasi si Pastor nag-pray, si Pastor nag-aaral para sa inyo yun. Hindi nyo narinig. Ngayon, paano tayo nalago sa pananampalataya natin kung nami-miss natin yung mga salita ng Diyos? Kanina, tinuro natin sa Sunday School na dapat connected tayo sa local church. Kung gusto nating malaman kung anong kalooban ng Diyos para sa buhay natin. At dito sa local church, sa pagtitipon, at dito tayo hinuhulman ng Diyos. Diba? Para sa kung ano yung gusto ng Diyos para sa ating buhay. Diba? Kasi, ang hirap naman. Ewan ko paano nila ginagawa katulad sa ibang agency. Pag nahuli ka, sinasara yung pintuan ng sa akin. Pero sila, hindi na open. Uwi na lang sila. Diba? Kaya iba, yung napansin ko, pag yung oras ng preaching, yung mga cellphone, pinukulik. Dito din natin ginagawa, diba? Sana na ma-appreciate natin, si Pastor hindi ganun. Susunod na lang sana kami ng pusang loob. Sana ganun na lang. Diba? Mapasalamat kami, Pastor. Huwag na abusuhin yung tolerance ng Pastor. Magpasalamat pa sa Diyos. Kasi ang hirap pag ganun. Sasara yung jumpin. Tapos kukunin ang mga cellphone ninyo. Tapos, para tayong military dito, dapat mga bata, bawal din. Ay, ang higpit, diba? Kaya makakahinga. Yun yung gusto kong iparealize sa inyo mga kapatid na siyempre tulungan nyo din yung pastor ninyo. Ang hirap kasi, ang hirap kaya maging isang pastor. Isipin mo, lahat ng mga problema ng mga churches, ng mga bawat member, kay pastor yung sinasabi. Pastor sinasabi yan sa Diyos, kung napag-pray. Pero ikaw, sa family mo, sa personal na buhay mo, may sarili, may mga problema ka din. Eh wala kang taong walang problema. 6 feet tall down the ground. Wala na tayong problema. Kaya hindi ko lang sabihin, huwag na tayo maging pasaway. Huwag na tayo maging bahagi tayo ng solusyon. Ano yung bahagi ka ng problema? Di ba? So serve with towel, not a sword. So sabi nga,
doon sa Hebrews 7:13-17, obey them that have the rule over you, and submit yourself, for they watch for your soul, as they must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So mga kapatid, sa makatuwid, across every dimension of human life, government, family, work, or church, unauthorized grab or power always produces chaos, kaguluhan. Maging saan man yan, sa tahanan man, sa gobyerno, sa trabaho man, o sa loob ng iglesia, kapag mayroong pang-aagaw ng kapangyarihan, magkakaroon ng kaguluhan at bitterness. Bitterness, pag may nawalang isang bagay, diba, yung respect between people. And spiritual ruin. I mean, hindi ka dyan i-bless ng Diyos. Okay? Hindi magandang patuto. Marami masasira eh. Patuto, relationship. Ha? Mawawala yung kaayusan. Ganun ang mangyayari mga kapatid. Okay? So, ibig sabihin, ano man, no? We step out of our assigned role to seize authority, we are telling God that we do not trust His placement. Ano nang ibig sabihin nun? Pag nag-usurp ka ng authority na may authority, ikaw na yung gusto mo, ikaw na yung masunod, yun ang ibig sabihin mo, ganun lang yung prinsipyo nun eh. Pinubuka mo yung authority ng Diyos. Siya yung naglagay ng mga tao na dapat nilang paglagyan. Siya yung nilagay ng Diyos para ikaw ay gabayan. Okay? Hindi para tayo masusunod. Didiktahan natin. Okay. Usurpation is at its root a crisis of faith. Crisis po ito ng pananampalataya. So again, babalik ako sa salita ng Diyos. Ano bang gagawin natin? Simple lang. Submit and obey them that have the rule over you. Maging sa tahanan, igalang at sundin natin ang ating mga magulang. Sa trabaho, igalang at sundin natin ang ating mga boss. Sa government, kung ano yung dapat, what is due to Caesar, ibigay natin yung para kay Caesar. At ibigay natin yung para sa Diyos. Amen? So, yung true power is never grabbed. It is given. Yan po ang mensahe ng Diyos sa atin sa tanghaling ito. God alone be the Amen.